Bakit mo siya kailangang iboto? Ganito na ang Pilipinas ngayon. Binulok ng kasamaan. Ninakaw ng mga ganid. Unti-unting sinisira. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, galit sa korupsyon. Ang Exhibit A niya ay ang KOJC. Maunlad, disiplinado, parang first world country. Simple lang ang layunin niya. Ayusin ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Ganito ang magiging Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Isang bayang muling babangon. Malaya sa korupsyon. Malinis. Makatarungan. Isang bansa na mula sa bayan, pinamamahalaan ng bayan at para sa bayan. Pastor Apollo C. Kibuloy para Senador. Mr. Zero Corruption. Death penalty sa korap. Tuloy ang laban sa droga at CPP-NPA-NDF. Makakalikasan. Boses ng mga inaapi. Yung eleksyon, simulan nating ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo C. Kibuloy para sa Senado. Vote straight, PDP laban. Vote Pastor Apollo C. Kibuloy, number 53 sa balota. Para kay Pastor Apollo Kibuloy, nandito si Nori Cardona, Executive Secretary ng KOJC. Maraming salamat, ma'am. Magandang gabi, Mangaldan. Magandang gabi, Pangasinan. Parang mahina. Naririnig tayo ngayon sa buong Pilipinas, napapanood tayo sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Minsan pa, magandang gabi, Pangasinan! Ayan, buhay na buhay. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating dakilang Ama na ipinagkaloob niya ang pagkakataong ito upang tayo ay magkatipon-tipon dito. Bagamat galing tayo sa ibang lugar, pero pinag-isa tayo sa pagtitipon ngayong gabi. Wala po si Pastor personally, kaya pinapaabot po ni Pastor ang mainit na pagbati sa inyong lahat. Gustong-gusto man niya magsalita ng personal at makita kayo. Pero sa mga sirkumstansya ngayon na hindi natin napipigilan, hindi po natin makakasama ng personal si Pastor Apollo C. Kibuloy. Nandito po ako, maging ang mga kasamahan ko upang magsalita para kay Pastor. Una sa lahat, baka maraming tatanong, or hindi lang, talagang siguro buong Pilipinas, bakit pumasok si Pastor sa politika? Bakit ba siya tumakbo? Spiritual leader siya, naging pastor siya. Ako, nakisama ako kay Pastor 40 years. Magpo 40 years na po ang kingdom mula na mag-umpisa. Kasama na po ako ni Pastor. Kaya nandito ako, isa sa buhay na testigo kung ano at sino si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya nandito kami sa harapan ninyo. Kami ang maging paa, kamay, at boses ni Pastor. Si Pastor pumasok sa mundo ng politika, bagamat wala sa kanyang ambisyon, wala man lang kahit sa plano ni Pastor ang pumasok dito. Ngunit kung nakita natin kanina yung video, dalawang paglusob po ang nangyari sa Kingdom of Jesus Christ. Una, noong June 10. Akala namin tapos na. Kami na naninirahan doon sa compound ng KOJC sa Davao City, na walang ginawa kundi manalangin, magpuri sama, magpasalamat, gumawa ng mabuti at tumulong sa kapwa. Bakit biglang merong mga alagad ng batas na nakapalibot at iligal na pinasok yung compound? Akala namin tapos na. Nakadalawang Senate hearing kami. Pero habang nagsa-Senate hearing, parang lumalala yung mga nangyayari. Kung pag-asa nangyari noong June 10, naramdaman namin na wala kaming kasama. Wala man lang dumulog o wala man lang tumulong sa amin sa nangyari yun. Naulit pa noong June 24, 2024. August 24 ulit. Dahil sinabi na nila, babalik sila at mas marami pa sila. Tatapat na nila ang lahat na nakatira sa KOJC compound. Tanong namin, ano bang nagawa namin kasalanan? Ano bang nagawa ni Pastor?
Ano bang kasalanan ni Pastor? Yung mga gawa-gawang kaso? Yung mga fabricated na mga kaso na pinapaniwalaan ng marami? Kaya nga naitanong ko, sino ba yon? Sino ba yung mga nag-aakusa? Kilala nila si Pastor? O dahil binayaran sila? Saan ba nanggaling yung pera na pinambayad doon sa mga nag-akusa kay Pastor? Madaling yumaman. Gumawa ka lang ng storya, baliktarin mo, gagawan mo ng kasalanan si Pastor Apollo Kibuloy na rapist siya, human trafficker, lahat ng kaso, magkakapera ka, magkakabahay ka, magkakaroon ka ng sasakyan. Ganun ang laro. So sa tanong na bakit tumakbo si Pastor, tumakbo si Pastor, napilitan siya sa circumstansya. Kasi kung hindi nangyari ito, hindi nakulong si Pastor, hindi siya tapasok sa larangan ng politika. Noon pa man sinasabi niya, ayoko dyan sa politika. Alam ko kung anong klaseng mundo yan. Hindi ako papasok. Pero bakit siya pumasok ngayon? Spiritual leader siya ng kingdom. At 40 years kaming naglilingkod, lumilibot sa buong Pilipinas at sa buong mundo dahil may gawain ng kingdom mula sa 15 or 15 membro hanggang sa milyon ngayon sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at ng mundo. Ngayon biglang nagaganito. Isang masakit na realidad para sa ating bansang Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas, marami tayong natural resources. Mayaman ang ating bansa. Pero bakit nananatili tayong mahirap? Bakit ba pilit tayong nilulugmok? Bakit ba parang ang hirap umangat, walang oportunidad? Is it because of bad leadership or corruption? No, not actually. It is because of a grand design and a master plan. Plano talaga yan ng mga nakakataas. Ayaw nila na maayos ang Pilipinas. Ayaw nila na lumago ang Pilipinas. Ayaw nila na maging masagana ang mamamayan. Ayaw nila na maging marangya ang mamamayan. Gusto nila mananatiling mahirap. Bakit? Gusto nila hihintay na lang tayo ng ayuda. Mananatili tayo sa baba. At magpapasalamat kung merong ambon ng pagpapala. Lalong-lalo na sa mga panahon ngayon ng eleksyon. At kung merong mga tao o leader na lalaban at tatayo laban sa sistemang yan, against their plan, against their design, that man or that leader will meet resistance, he will be eliminated. He will suffer. Alam natin nung panahon ni Tatay Digong, nag-umpisa nang nakakita tayo ng kaliwanagan at maunlad na Pilipinas. Tama ba? Sa pamamahala ni Tatay Digong, nakaranas ba tayo ng kabutihan? Parang hindi. Nakaranas ba tayo ng mabuting pamamahala? Sa panahon ni Tatay Digong. Nag-umpisa na ang golden years, ang infrastructure, doble ang mga sahod ng mga nasa pamahalaan. Napakaganda ng buhay. Hanggang natapos ang termino ni Tatay, minahal natin siya dahil sa pangangalaga niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga may Tatay ang Pilipinas. Nung natapos ang termino ni Tatay, sino ang nagbigay sa kanya ng boses? Wala na siya sa paglilingkod. Binigyan siya uli ng boses ni Pastor sa pamamagitan ng SMNI. Kaya doon, muli nating narinig ang boses ni Tatay Digong. Muli nating narinig ang kanyang mga pananalita patungkol sa ating bayan. So ang SMNI nagbigay sa kanya ng boses. Kahit nung tumakbo siya, magmula-mula pa nung magkaibigan sila, hindi pa sila kilala sa lipunan. Simpleng buhay lang sila sa Davao City. Parehong nag-uumpisa ang kanilang paglilingkod. Si Pastor sa kanyang ministry at si Tatay, tatakbo na siya ng Vice President, Vice Mayor. Sinuportahan siya ng KOJC, mula ng pagka-Vice Mayor, Mayor ng ilang terms, nag-Congressman siya, hanggang nag-Presidente.
So ganun ang ministry na ni Pastor, ganun ang buhay nila ni Pastor, magkakambal sila. At ilang taon lang nung nawala si Tatay Digong sa pamahalaan, nag-retire na siya, meron na agad plano. Ano yung plano? Gugurgurin ang SMNI, mawawala ang SMNI, si Inday Sara at si Tatay. Si Pastor, bibilhin ang mga members, ang mga workers, babayaran para mag-testify against Pastor. Stick to the plan. Nangyari. Nangyari ba? Yun ang nangyari. Sa madaling salita, mga kababayan, panahon na magising tayo. Labanan natin ang sistema. Tumayo tayong muli. At sa pamamagitan ng ating pagboto sa lahat ng ni-endorso ni Tatay Digong, naniniwala kayo na maibabalik muli natin ang pamamahala katulad ng nandito rin si Tatay Digong? Sino naniniwala? Parang konti lang. Naniniwala kayo pag binoto natin ng Duterte, parang nandito rin si Tatay? Kasi ang may puso sa paglilingkod, tunay na malasakit sa kapwa at sa mga mamamayan, at lalong-lalo na sa ating nag-iisang inang bayan. Proteksyonan natin ang inang bayan. Huwag nating hayaang lubusan na tayong malugmok. Kaya ano ang gusto ni Pastor na mangyari? Alam natin, zero corruption. At ang programa ni Tatay Digong laban sa CPP, NPA, NDF, ipapatuloy niya hanggang mawala ang salot sa lipunang ito. Wala na sila sa bundok, nakaupo na sila sa pamalaan. Kaya sa pamamagitan ng ating pagboto ng tama, iluklok natin yung tunay na maglilingkod sa ating bayan. Maasahan ba natin yon? Sige nga. So nagpapasalamat tayo dahil alam natin na ang boto para kay Pastor, para sa Duterte ay boto para sa hustisya. Boto para sa mga inaapi at walang katarungan. Nagpapasalamat tayo dahil palaging turo sa amin ni Pastor, wala man kaming maipapangako. Pero nakikita na ng mundo kung ano ang nagawa ni Pastor sa KOJC. For 40 years, mula sa wala kaming kinakain, hanggang ngayon ang pinagpala ang ministry ni Pastor, kung paano siya namahala na walang korupsyon, kaya pinagpapala ang kingdom. At ang palaging tinuturo sa amin ni Pastor na values, be kind, be humble, and be generous. Maging mabuti ka sa iyong kapwa, maging mapakumbaba ka, at maging mapagbigay ka. Yan ang spirito ng kingdom, because the kingdom is a kingdom of giver. Kaya yun ang sabi ni Pastor, palaging bibigay. Kasi di ba naging pangako ni Pastor na pag siya'y pagpapalain, i-share niya yung pagpapala. So, ang nakita ni Pastor at binigay sa kanya sa kanyang puso, na kung ano ang nagawa niya si KOJC, yun din ang gusto niyang mangyari sa Pilipinas. Gusto niyo ba na maging malusog, maging maging pinagpala ang Pilipinas? Maging maganda ang Pilipinas? Maging malinis ang Pilipinas? At maging malaya ang Pilipinas sa karuhaan? Sa mukha, yung face ng poverty, yun talagang pinakaayaw ni Pastor na makita. Kaya kung nakapunta kayo sa compound ng kingdom, kahit yung dahon, ayaw ni Pastor yung may makita siya na nalanta na or natuyo na dahon. Because it's the face of decay. Ayaw ni Pastor. Kaya green. Ewan ko kung nakikita sa video, yung Prayer Mountain at Glory Mountain, palaging pristine at green. Kasi yun ang kulay ng buhay. So ganun si Pastor. At isa pang tinuro ni Pastor, at isa pang sinabi ni Pastor na gusto niyang ipaabot, si Pastor, maasahan yung hindi siya titiklop sa pera, hindi siya luluhod sa anumang kapangyarihan, hindi siya natatakot na manindigan sa katotohanan sa katarungan. So wag kayong mag-alala, kung si Pastor pa, hindi ko naman kailangan yung, sweldo.
Kasi hindi na niya kailangan, pinagpala na yung kingdom, kaya nga marami rin pinagpapala. Ibibigay niya. Para palaging sinasabi ni Pastor, kahit gaano ka pa kaedukado, kahit gaano pa kataas yung dunong mo, kahit gaano ka pa karangya, pero pag wala namang value ang buhay mo, wala rin. Kaya ang palaging turo ni Pastor, yung disiplina at pagmamahal sa kapwa. Nakita niyo yung siege. Malagim, mahirap, masakit. Lulusubin ka ng libu-libong pulis sa pamamahay mo at hindi sila aalis, doon na matutulog, manggugulo, mananakot. Hindi isang araw, hindi dalawa, hindi rin tatlo. Hindi namin alam kung kailan matatapos. Nandun kami palagi sa harap, araw-araw. Wala si Pastor, wala rin, kami-kami lang. Pero dahil may Diyos sa langit na dinidinig ang ating dalangin, dininig niya ang dalangin namin, yun nga, ang kapalit ay si Pastor. Si Pastor din ang nag-alay ng buhay niya. Ganon si Pastor kung mag-alaga sa Kingdom of Jesus Christ, kaya kami lahat ng members, kahit anong akusasyon, kahit ano pang sinasabi ng iba, alam namin ang katotohanan. Kilala namin kung sino si Pastor Apollo Kibuloy. Para sa amin, siya ang aming liwanag, ang aming ilaw, ang nagagabay sa amin, Ama ng Kingdom of Jesus Christ. Ganon din naging ama natin sa PRRD nung siya ay naglingkod sa Pilipinas bilang ating presidente. Ngayon, nararamdaman pa ba natin na may ama ang Pilipinas? May namamahala pa ba? May mapupuntahan pa ba tayo? Meron pa? Meron ba? Parang wala. So, kailangan natin uli ng ama sa Pilipinas na aaruga sa atin at mamamahala ng tunay, mamamahala para sa ating bayan. Kaya ituloy ang laban. Si Pastor, hindi, pumasok man siya sa politika, pero sabi niya, hindi ako politiko, leader ako. Hindi lang siya leader, survivor si Pastor, overcomer si Pastor, kahit nasa piitan siya, patuloy pa rin siya. Ang kanyang plano para sa ating bansa ay nagpapatuloy. Kaya ngayon, every Sunday, every week, live ang SMNI rally sa buong bansa dahil gusto niyang ipaabot sa inyong mga mamamayan ano ang kanyang gusto para sa bansang Pilipinas. Sabay-sabay nating ayusin ang Pilipinas kasama ang Duterte. Sino sasabay? Sino makikisa kay Pastor Apollo Kibuloy? Tumayo nga ang gusto makisa sa Duterte! 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 Salamat! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Magandang gabi sa inyong lahat!